Well, unang-una, siyempre mabigat na talaga yung laban, ano? Halos more than 50% na yung nawawala sa ating daan ng mga jeepneys natin. Sa ngayon kasi, kausap ko yung mga kasama natin sa Metro Manila, mga transport leader. Ito lang, ano? So, ang usapan dyan kasi, magkakaroon kami ng unification nationwide sa mga transport sector. Ngayon, isa sa mga plano namin is hingi kami ng fixed price ng crudo sa government na in between 55 to 60 pesos. Fixed na yun, andun na load. Tapos, wala na yung mga ilag 55 crudo. Kung ilang billion man bawas na lang dun sa alaga mismo ng crudo. At least, ang tanga lang yung subsidy na tatanggapin namin. Usapin namin mamaya ng nationwide transport leader. So, pag nagkaayos ang mga group natin sa Metro Manila at ng government, baka yun. Basta ang request is 55 pesos fix yung ating crudo. Tanggalin na lahat yung mga ayuda na magagaling sa gobyerno. Yes po. So, Sir Bernard, right now po ba ay di naman po tayo tuluyan po na magtitigil pasada po kasi ang ating pong mga kababayan na nakikita po natin marami pong naghihintay sa ating pong mga kalsada para po sumakay po ng mga jeepney po natin, Sir Bernard. So ngayon, may mga plano na yung unification nga talagang hihinto talaga nationwide. So, sa ngayon, pinag-uusapan pa yan. So, wala pang finality tungkol dito. Pero, siyempre, sa atin naman, hanggat maaari, yung ating vision, yung ating mission na pagsilbihan talaga itong mga mananakay natin. So, initially, wala pa. So, iniintay natin itong usapan ng government at ng nagkakaisang transport sa buong Pilipinas kung ano magiging resulta nito. Opo. Sir Bernard, right now po ba ay hindi po tayo magtataas po ng pamasahe na kahit po sinabi po ng LTFRB na hold muna kanya piso pero ngayon nasa 150 pesos per liter na po ng crudo. So wala pong bala po sa mga ganyan po nga mga pagnanaisa na dagdag pamasahe po, sir? Wala talaga kasi ang government naman alam naman nila yan na halos triple na yung tinaas ng crudo natin. So talagang yung dagdag na piso kailangan. Subalit sa ngayon mismong ating mga commuters na nagdadagdag ng kanilang pamasahe. Minsan hindi naman lahat minsan may nagbigay ng 20 pesos hindi na kukunin yung sukle. Minsan 15 pesos. Sila mismo ang nagdadagdag. So maraming salamat din sa mga commuters natin na nakikisimpatiya sa hirap ng hanap buhay ng driver natin ngayon. Sa ngayon po ba, Sir Bernard, mga ilang porsyento po yung mga namamasada? Kasi sabi nga po ating kanina, talagang kulang na po yung po nga mga jeepney po natin, di kagaya po dati na nag-uunahan pa po. Sa ngayon, nakapag-usap kami ni Chief Fuso ng Dagupan nung isang araw na ang sabi niya more than 50% na yung hindi lumalabas, which ito naman. Kaya ang gagawin namin ngayon araw, himulit namin na mismo kung yung jeep na dumadating namin yung exact data kung ilan yung lumalabas na jeep. Kaya gusto namin makuha talaga kasi itong nangyayari next week baka tataas na naman ng 20 pesos, baka tuluyan ng walang lalabas. Yes. So, Sir Bernard, ngayon na may mga napaunang tulong na rin po ba? Lalo na po sa mga ayuda na tinatawag po o mga financial assistance sa inyo mula mismo sa ipong gobyerno maliban po dito sa binibigay po ng mga rice assistance po mula sa mga LGUs? Maraming salamat din sa LGU Dagupan. Nauna nang nagbigay si Mayor Bilen ng bigas at grocery. 2 weeks na yon. Nakapagbigay siya sa mga tricycle, sa mga jeepneys.
Sa Kalasyaw naman, kahapon, sinubmit namin lahat ng requirements sa LGU Kalasyaw, yung list ng mga drivers at operators namin. Tungkol naman dun sa ayuda, siyempre, ang Mm. sektor ng jeepney, so hinihintay namin yung manggagawa. Mm. Opo. Okay, Sir Bernard. Yes. DSWD, ngayon sila magre-release ng 5,000 sa Dagupan. Sa mga tricycle naman yon. So, buti at nabigyan na rin mga tricycle dahil lang, kahit tricycle, medyo tayo yung sumusuporta rin sa kanila. So, hinihintay namin ngayon itong galing mismo sa LTFRB. So, makikibalita ako today kung ano ang update, kung kailan kami mapipigyan ng ayuda.